Praise morning po sa bawat sa ating lahat. Amen. Sige po, tayo po tayong lahat. Ano bang sabihin sa katabi mo na, I'm glad to see you today. Glad to see you again. Amen. Sige po, habang inaawit po itong kantang ito, pwede po tayong lumibot at batiin muli natin ating mga kapatiran. I'm glad to see you again. Amen. Praise hallelujah. I'm glad to see you again, my brothers in Christ. I'm glad to see you again, sisters in Christ. I'm glad to see you again, brothers in Christ. I'm glad to see you again, my sisters in Christ. Every time I see you, my strength renewed to be with you, to praise the Lord. I feel with you every time I sing with you, to praise the Lord forever and ever. I'm glad to see you again, my brothers in Christ. I'm glad to see you again, my sisters in Christ. I'm glad to see you again, my brothers in Christ. I'm glad to see you again, my sisters in Christ. Every time I see you, my strength be with you, to praise the Lord. I feel with you every time I sing with you, to praise the Lord forever and ever. To be with you, to praise the Lord. I feel with you every time I sing with you, to praise the Lord forever and ever. Every time I see you, my strength renewed. Forever and ever. Praise the Lord. I feel every time I sing with you, to praise the Lord forever and ever, 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 forever and ever. Praise hallelujah. Ito pong kantang to ay actually lagi natin sinasabi. Ano po? God is good. And all the time, tinagalog lang natin. Ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon. Amen. So, sige po, awitin po natin ito. Amen.
ay mabuti Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti. Di siya nagbabago, di siya nagkukulang. Dapat kanyang pangako magpawalang hanggan. Pag-asang pag-ibig niya walang maikukumpara. Di siya nagtatangi, purihin natin siya. Ang Diyos ay mabuti Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. sa lahat ng panahon. Lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti. Wala ka siyang katulad. Walang imposible. Walang imposible. Lahat ay posible. Jesus, sa ngalan mo. Walang imposible. Lahat ay posible. Jesus, sa ngalan mo. Walang imposible. Lahat ay posible. Jesus, sa ngalan mo. Walang imposible, lahat ay posible. Jesus, sa ngalan mo. Walang imposible, lahat ay posible. Jesus sa ngalan mo. Walang Imposible, lahat ay posible. Jesus sa ngalan mo. walang imposible, Lahat ay posible. Jesus sa ngalan mo. walang imposible, Lahat ay posible. Jesus sa ngalan mo. lahat ay panahon. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Sing it out. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Isa pa. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon. Sa
mabuti. Oh, Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Wala kang wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Sige, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Sige, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala nang hihigit sa'yo. Wala nang mapatay sa'yo. Ang kabutihan at pag-ibig mo ay di nagbabago, magpahanggang ngayon. Wala nang hihigit sa'yo. Wala nang mapatay sa'yo. Ang kabutihan at pag-ibig mo ay di nagbabago, magpahanggang
wala kang pong wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Katulad nga po, O Diyos, ng sinasabi ng aklat ng mga awit. Hallelujah. Psalms 113. Sabi rito, sinulat ni David, who is like the Lord our God. Kanino natin maikukumpara ang ating Diyos? The one who sits enthroned on high. No? Siya nakanaluklok sa kataas-taasan. Katulad ng ating awit, ipinahayag ng ating mga labi, walang kang katulad, O Diyos. Amen. Yun ang sagot. Amen. No? Sa tanong na ito, ang sagot, walang katulad ang ating Diyos. Amen. Hindi natin siya maaaring ikumpara kahit kanino. Amen. Sapagkat siya ay Diyos na walang katulad. Sa kabutihan, wala siyang katulad. Sa kagandahang loob, wala siyang katulad. Amen. Sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin at sa ating lahat, ay wala siyang katulad. Amen. Hallelujah. Masaya po ba tayo? May galak po ba sa puso natin na malamang ang Diyos sa lahat ng bagay at sa lahat ng panahon ay wala siyang katulad? Amen. Amen. So maaari natin siyang tunay na pagkatiwalaan ng ating buhay. Amen. Yes. Kung nagkukulang tayo ng pagmamahal, ang Diyos ay walang katulad. Amen. Yes. Hallelujah. Kung nagkukulang tayo ng maraming mga bagay, ang Diyos ay walang katulad sapagkat siya, sabi nga, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay walang katulad at hindi mo siya maikukumpara sa kahit kanino man. Amen. So meron tayong mabuting inaasahan sa ating mga puso, mga kapatid. Amen. Kaya lagi tayong merong tinatawag na dahilan. Kung naghahanap tayo ng dahilan para mapuri natin ang ating Panginoon, para siya ay patuloy natin na itaas sa pasasalamat. Amen. Yun lang yung katotohanan na tayo ay mayroong Diyos na walang katulad. Sapurihin natin ang ating Panginoon. Amen. Sabi mo muli sa iyong katabi, mabiyayang umaga. Hallelujah. Muli sabi mo sa iyong katabi, masaya akong nakita kita
walang pagpapala, higit pa doon, na karagdagan ng mga pagpapalang nasa atin na. Amen. Hallelujah. Yes, sa Psalms 133 sabi, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Amen. O, palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. Sabihin po ninyo sa inyong katabi, magandang buhay sa iyo. Hallelujah. Ano po yung title ng message last week? Sino po nandito ng Sunday? Availability is better than ability. Nasa servanthood pa rin po tayo. Ito po ay pangatlong Sunday na po na patungkol po sa servanthood po yung na-share po sa inyo. So ngayon, ito pong pag-aaralan natin, patungkol pa din po doon sa mga ginagawa natin sa ating church. O kahit sabihin natin, pwede po itong ginagawa natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Pero po, ito po ay nakalakap lahat doon po sa ating ministry na hawakan o hinahawakan sa kasalukuyan. Hallelujah. Kamusta po yung buong linggo natin? Salamat po kay Lord dahil ito po linggo po natin naging maayos po lahat. Kahit na meron po mga pinagdaanan na konti, okay naman dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Salamat dahil hindi po siya nagkukulang doon sa kanyang mga ipinangako sa atin. Salamat dahil palagi nating nakakamit yung kaligtasan na nagmumula sa Kanya. Thank you, Lord. So lahat po ng nandito rin nung Sunday. So salamat po kay Lord dahil nandito kayo nung Sunday at nandito kayo ulit ngayon. So ngayon po ay huling araw ng August. So ibig sabihin, bukas, September na. So pasimula na naman po yung pag-awit ni Paring Jose Marichan. Siguradong maririnig na naman po natin yan sa mga daan. So, ano po bang ine-expect natin this coming Christmas o this coming December? Ano po ba yung mga bagay na iniisip nyo na pwedeng gawin? Iniisip nyo na pwedeng puntahan at iniisip nyo na pwedeng pagbakasyonan. So mapalad po tayo dahil ito na po yung pinaka 9th month natin. Yon. Sino po ang pamilyar sa inyo sa dumpster
diving? Inday Roning? Inday Karya? Sino pa? Oo, mga vlogger po yan. Pag sinabi po natin dumpster, ito po yung mga tao na meron silang nakukuhanan na kapaki-pakinabang doon sa basura. So, yan po. Ngayon, ang tanong ay ganito. Yung tanong na diretso, tsaka yung sagot na diretso. Kapag meron kayong nakita na ganyan sa basura, anong gagawin ninyo? Sa Pilipinas po kasi walang ganito. Sa Pilipinas talaga, simot. Kung pwede nga lang yung plastic, huhugasan pa rin para yung lasa makuha. Pero sa ibang bansa, ito pong ganitong dumpster diving, wala pong nasasayang. Lahat po yan, pinapakinabangan po nila. Katulad po yung mga nabanggit na mga vlogger kanina, si Inday Roming, si Inday Karya, meron din sa Japan, meron din sa Saudi, so iba't iba. Kung mapapanood po natin itong mga vlogger na ito, iba't iba yung mga bagay na kinukuha nila, na alam nilang mapapakinabangan, alam nila na ito ay hindi masasayang. Sabihin na natin ito, pagkain ito. Kinukuha nila ito, hinuhugasan, kung alin yung hindi na pwede sa unahan o sa harapan, tatanggalin nila yon, pero sa bandang loob, iluluto pa rin nila. Meron po bang masama dun sa ginagawa nila? Wala. Ang sabi nga ng isang vlogger, mas nakakatipid sila dun sa kanilang ginagawang pagda-dumpster diving. Dahil dito, yung mga pagkain nila na almost 1 week, nakukuha nila sa pagda-dumpster. Kung bibili man sila, yung mga sahog-sahog, kaso hindi rin. Meron din po dito mga tinatapon na mga manok, meron din po tinatapon na malalaking laman ng baka, at meron din po mga baboy na itinatapon na nakabalot pa. So ito po yung mga dumpster diving, wala pong nasasayang, at dito sa Pilipinas, wala talagang masasayang. At ganun din po dun sa 5-star hotel, nung nag-part-time po ako sa Dubai, dun sa Shangri-La, dito merong nasasayang. Alam po ba ninyo, sa mga 5-star hotel, kapag hinanda na yung mga pinakamasasarap na pagkain, mga dessert at kung ano-ano pa, pagkatapos ng event, itatapon po nila lahat yon. Wala po silang ititira kahit na ano. Itatapon po nila. So kaming mga staff, ang ginagawa na po namin, bago itapon yon, pinapayagan naman po yung ibang mga manager, pinapayagan nila yung mga staff nila, nakakainin nila yung mga leftover. Actually, hindi naman leftover. Kung minsan may mga bagay na hindi nagagalaw. Pero, hindi pwedeng mag-uwi. Doon mo kakainin lahat sa hotel. Doon mo kakainin lahat sa kitchen. So, ganito po yung mga ginagawa namin nung nagpa-part-time po ako sa Dubai noon. Doon, marami nang sasayang 5-star hotel na tinatawag, talagang itatapon at itatapon nila sa ayaw at sa gusto mo. SOP po nila yon. Pag may matira, nagalaw man yun o hindi, basta na iserve, itatapon yan. Kaya nga po nung nagpa-part-time ako nun, siyempre puro sariwa yung mga kinakain mo, lalo na sa mga prutas at dun sa mga gatas, talagang yung kutis mo, magiging kutis artista talaga. Gaganda talaga, puputi ka, mamula-mula pag lumabas ka sa labas. Dito sa Pilipinas, meron din tayo. Ito naman yung tinatawag na pagpag. Medyo mas delikado, pero marami pong gumagawa dito, especially sa Manila. Jollibee, mga food chain, KFC, lahat ng klaseng food chain, meron po yung mga kababayan natin, yung mga tao doon na nag-aabang na para doon sa pagpag na tinatawag. Pag meron silang makitang laman doon sa buto na pinagkainan mo,
asahan mo kukunin nila yon. Gagawin nila, iipunin nila lahat, ipapagpag nila yung dumi, tatanggalin yung mga laman, ihiwalay yung mga buto, huhugasan ng rumaragasang tubig sa gripo. Ganun po yung mga ginagawa nila eh. Pagkatapos noon, titimplahan po nila, igigisa nila, titimplahan nila hanggang sa maging masarap na pagkain na. At ang ano pa rito, marami pong mga bumibili doon sa mga pagpag na ito na kanilang nakukuha sa mga fast food chain. So, sa Pilipinas, pagdating sa pagkain, walang sayang. Hindi katulad po doon sa ibang bansa. Talagang kahit na doon sa mga gamit, kung halimbawang, salamat po nong, halimbawang merong nagtapon ng anumang mga gamit po yan, hindi na nila pagtsatsagaan na kalikutin yan. Itatapon at itatapon na nila. Pero dahil matalino ang Pinoy, ang kadalasan na ginagawa ng ating mga kababayan sa ibang bansa, kapag meron silang nakikita o nasisira na mga pinagtapon ng mga appliances, kinukuha nila ito at inuuwi sa Pilipinas. Kumbaga, isi-ship nila. Ang Pilipino matalino eh. Dito nila gagawin ngayon. Kaya walang sayang sa Pinoy. Yung pong ating ginagawang paglilingkod kay Lord, minsan po ba nakakaramdam kayo ng pagod? Nakakaramdam tayo ng pagod kuminsan. Katulad nga ng sinasabi natin madalas, kapag napagod ka, magpahinga ka. Pero huwag kang titigil o huwag kang susuko. Pahinga lang ang kailangan natin. Sapagat ang sabi po dito sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brothers, be steadfast. Kapag sinabi po nating steadfast, ito po yung pagiging matatag. Nagiging matatag ka. Kapag nakikita ka ng iba, kahit na meron kang mga hinaharap na mga pagsubok, nagiging matatag ka, nakikita nila ito sa'yo at nai-encourage sila na magpatuloy dahil nakikita nila yung pinaglilingkuran mong Diyos, tunay kang tinutulungan. So yan po yung ibig sabihin po nung steadfast. Yung ibig sabihin naman po ng immovable, ito po yung hindi ka natitinag ng kahit na anong bagay. Kumbaga, kasi alam mo, pinagdadaanan mo lang. Kaya hinahayaan mo lang, kung matitigil ka man, hindi ka nananatili na nakahinto. Katulad po halimbawa ni Joseph. Ito po yung title ng message natin ngayon, hindi sayang, walang sayang, our labor in the Lord is not in vain. So sabihin po natin, hindi sayang. Walang sayang sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan, lagi po tayong okay. Pero minsan, okay lang din po na hindi tayo maging okay. Wala naman pong problema doon. Katulad po halimbawa itong si Joseph, naging matatag po siya. Naging immovable po siya dun sa mga bagay na naranasan niya nung siya'y nabubuhay pa. Hindi niya, bagamat nasaktan yung kanyang kalooban, pero hindi na natili doon o hindi siya nag-focus doon sa sakit ng kalooban na kanyang nadarama. Dahil alam niya, dadaanan niya lang yon at matatapos din ang lahat. So napakaganda pong example yung pong ginawa dito ni Joseph. Wala po tayong narinig o wala po tayong nabasa doon na lahat ng pinasok niyang nahirapan siya, nagreklamo siya. Wala po tayong mababasa ng kahit na na nagreklamo. Kahit na nung pinagbintangan siya nung asawa ni Potifar, wala tayong narinig ng kahit na Ganon din nung nasa bilangguan siya, wala tayong narinig na reklamo ng kahit na Pero, kapag tinawag ka ni Lord talaga dun sa isang bagay na para sa'yo talaga yon. Kahit na nasaan ka, kahit nakakulong ka, kung para sa'yo yon, para sa'yo yon. At alam naman po natin ang istorya ni Joseph, na bawat hawakan ng kanyang kamay, nagpa-prosper.
nasa bilangguan na siya, itinalaga siyang leader ng Panginoon, bata pa man, alam niya na yon, nasa bilangguan siya, nagamit niya yung pagiging leader po niya. Paano niyang nagamit? Meron pong mga nai-assign sa kanyang mga tungkulin doon na siya yung talagang kapaki-pakinabang na gumagawa. So, biruin nyo na lamang po yun. Nakakulong ka na, pero nandun pa rin po talaga yung guidance at yung pong hindi pagpapabaya ng Panginoon sa buhay ni Joseph. Pagdating naman po sa commitment o sa endurance, dun sa pagtitiis, siyempre wala pong katulad ng ating Panginoon. Si Jesus, wala siyang katulad. Itong litratong ito po yung time na hinahampas na po siya. At yung pong panghampas na ginagawa po sa kanya, yung pong clam na kapag dumapo doon sa likod niya, kapag hugod, talagang sasama po yung laman. Tingnan po ninyo yung itsura po nung likod ng ating Panginoon nung siya ay pinaghahampas. Ganyan po yan. Pero, tiniis po niya ang lahat dahil sa pagmamahal sa iyo at sa akin. Pwede naman siyang manatili sa langit kung gusto niya. Pero hindi yun yung kalooban ng kanyang Diyos Ama. Hindi natin siya maabot, pero siya ang umabot sa atin. Siya yung bumaba sa lupa para sa atin. Meron siyang commitment, meron siyang pangako sa iyo. So sa pagiging leader, yung pong ginawa natin last August 17, akala po natin sulat-sulat lamang po yon. Meron pong kalakip doon po yung commitment at kalakip din po yung accountability. Ngayon, sa biyaya po ng ating Panginoon, uunti-untiin po nating matapos o uunti-unti nating maumpisahan yung mga bagay na dapat po nating gawin. Kaya sabihin po ninyo sa inyong katabi, meron kang pagkakagamit sa gawain ng Panginoon. Ano po bang ibig sabihin po nung our labor is not in vain? Ibig sabihin nito, yung effort na ginagawa mo ay mahalaga sa Panginoon. Naglilinis ka man, nandoon ka man sa support group, ikaw man ay usher, ikaw man ay welcomer, lahat ng effort na ginagawa mo para sa kaharian ng Diyos, hindi po sayang yan. Akala natin maliit na bagay lang, pero hindi po. Pagdating kay Lord, malaking bagay po yung ginagawa po natin. Dahil pinapakita natin yung pagiging mahalaga natin sa iglesia ng ating Panginoon. Iglesia, ibig ko sabihin church ha, hindi po iglesia ni Manalo. Iglesia tayo po yon. So pinapakita po rito yung kahalagahan ng bawat isa. Kaya mong magpagamit kay Lord? Kaya po ba? Hindi. Walang binigay si Lord na hindi natin kaya. Lalo na pagdating doon sa pagsisilbi sa ating church, lahat tayo mayroong pagkakagamit. Hindi ka isang UTU lang dyan. Upo tayo, uwi. Hindi. Meron kang pagkakagamit sa church na yung kinabibilangan. Huwag mong sabihin na hindi mo kaya. Huwag mong sabihin na kulang ang kaalaman mo. Huwag mong sabihin na wala kang maitutulong. Huwag mong sabihin hindi ka marunong. Huwag mong sabihin wala kang alam. Lahat yan, merong iproprovide si Lord sa atin. Hindi ba doon sa istorya ni Moses, meron siyang alibay o meron siyang excuse? Bakit po ako, hindi po ako marunong magsalita? O ngayon, anong ginawa ni Lord? Binigay niya si Aaron. Siya yung nagsasalita para sa kanya. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na wala tayong kakayanan. Maaaring yung kakayanan mo ngayon ay napakaliit lang, pero kung pinagamit mo kay Lord yan, lalaki at lalaki yan.
Actually, ito pong pinag-aaralan po natin, ito po yung napaka-basic na gawain ng isang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Basic nga, pero nakakalimutan ng ilan na mas malaki yung pakinabang. Lahat tayo talagang babalik sa basic. Hindi pwedeng sa taas ka kaagad. Lahat tayo babalik o magsisimula sa ibaba. Ang nagiging problema lamang ng karamihan, kapag merong nai-assign sa kanilang task o trabaho, nakikita kaagad nila yung wall. Nakikita nila kaagad yung hadlang. Iisipin nila, ginawa na natin ito noon. Baka hindi ito applicable ngayon. Ganun kaagad ang nakikita. Yung noon ba at saka ngayon pareho? Hindi. Malaki po ang pagkakaiba. Kung noon hindi siya applicable, baka ngayon applicable siya. Tama? Kaya wag po natin sabihin, ginawa na natin ito noon. Ngayon, kung ginawa natin ito noon, isa ka ba sa kumilos noon? Yun yung tanong. Baka ikaw lang yung suggest na gawin na natin ito, tapos nung ibibigay sa iyo yung pagiging leader na ikaw mag-handle nito, sasabihin mo hindi mo kaya. So ang servanthood, hindi sumusuko, nagpapatuloy yan. Pag hindi mo alam, magpaturo ka. Napakagandang example nga mo din, talaga yung sa music lang eh. Nagsimula ang lahat sa music. Hindi sila marunong. Kokonti lang yung kanilang kaalaman, pero pinagamit nila hanggang sa lumawak na lumawak, at ngayon, talagang masasabi mong talented ang bawat isa sa kanila. Hindi agad alam mo na. Hindi agad-agad nakakabasa ka. Hindi agad-agad nandito ka sa taas. Palagi yan mayroong proseso. At dun sa prosesong yun, dapat matyaga kang naghihintay, matyaga kang nagtuturo, matyaga kang nakikinig, at matyaga kang nagsasagawa. Living testimony. Paulit-ulit namin sinasabi po ito sa inyo, living testimony, kami ni Pastora, kontento na kami na kung wala yung isa doon sa isang leader, pwede kaming isalpak. Kontento na kami sa ganon. Okay lang yon, kahit na anong department yan, basta ko lang isalpak kami, sige lang. So, importante talaga dito, yung availability ng bawat isa. Remind ourselves na ang foundation ng lahat ng ginagawa mo ay si Lord lang at hindi iba. Palagi mong tatanungin yung sarili mo, o palagi mong sasabihin sa sarili mo, ginagawa ko ito para kay Lord. Kasi pag ang motivation mo ganito, magiging maayos yung trabaho mo. Hindi yung ginagawa ko ito dahil sinabi ni Pastor. Ginagawa ko ito dahil sinabi ni Sister Alice. Hindi po ganon. Ang sabi po sa Bible, whatever you do, kumain ka man, uminom ka man, gawin mo lahat yan sa kalwalatian ng ating Panginoon. Ano ba yung mga bagay na gumagawa o kalakip ng paggawa sa ministry ni Lord? Siyempre, unang-una, dapat meron ka nito. Ito pong pinaka-importante. Dapat meron kang love. Ang sabi po dito, love one another as I have loved you. Ibig sabihin, hindi mo lang pinagsisilbihan yung sarili mo. Pinagsisilbihan mo yung iba dahil mahal mo sila. Ito yung isa sa mga inuutos sa atin ni Lord. Mahalin mo sila katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Tingnan po ninyo yung nasa kaliwa po ninyo at nasa kanan po ninyo. Mahirap po ba silang mahalin? Kung ako po tatanungin nyo, mahirap pero kaya mo. Mahirap kaya mo, lalo sa mag-asawa.
simpleng bagay pinag-aawayan na. Suklay lang. Suklay lang pinag-aawayan na. Halimbawa, tanungin ako ni Jelly, ginamit mo ba yung suklay ko? Hindi ba nakakaasar yung ganon? Pero one time, tinanong niya sa akin yung suklay niya. Oh, meron yung mga insidenteng ganon. Tapos, nung papunta ka ba yun dito, mahal, pumuputi na yung buhok mo, kanya. Nakita pala niya yung buhok ko sa kilay. Oh, totoo po lahat ito. Hindi ko alam kung maaasar ako o matatawa ako dun sa sinasabi niyang ganon. Pero sa totoo lang, mahirap mahalin yung mga katabi natin, pero kayang-kaya natin. Kayang-kaya natin. Kasi meron tayong binigay na lakas ng Panginoon. Yung banal na Espiritu, yun na magtuturo sa atin kung paano natin mahalin ang bawat isa. Walang perpekto eh. Hindi tayo pare-pareho ng ugali kahit sa mga anak. Hindi tayo pare-pareho ng ugali. Pero ang pag-ibig, dapat palaging nandoon. At yung paggawa natin sa ministry, anuman yung trabaho o departamento na binigay sa iyo, mahalin mo yon. Isipin mo yon, ginagawa mo para sa iba. Kapag ganun ang nasa isip at nasa puso mo, dahil ang sabi sa Bible nung nakaraan na pag-aralan natin, yung ginagawa mo sa iba, ginagawa mo sa akin. So ang pag-ibig, hindi po siya dapat na mawala. And now these three remains: faith, hope, love. But the greatest of these is love. Mawawala lahat. Pero yung pag-ibig, kailangan manatili. Tingnan po natin itong susunod na larawan. Wala po kasi ako makitang solo picture, kaya napasama na rin po ako rito. Bakit ko sila sinama dito? Mahirap po ang OFW. Sobrang hirap. Kung dito nagtatrabaho ka, pwede kang magpa-petik-petik. Pagdating sa ibang bansa, hindi mo pwedeng gawin yan. Yung sinasabi nilang kayod kalabaw doon, lalo na kung naghahabol ka. Bakit ginagawa ito ng mga kapatid natin na nasa ibang bansa? Sa tingin nyo, anong rason? Ano ang number one reason? Bakit ginagawa ng mga kapatid natin ito ng mga ibang bansa? Dahil sa pag-ibig. Mahal nila yung pamilya nila eh. Malungkot ang mahiwalay sa mga mahal sa buhay. Biruin mo, nasa ibang bansa sila. Nung kami nun, masakit na masakit ang tiyan ko, inospital ko yung sarili ko. Wala akong pamilya eh. Ganon kahirap sa ibang bansa. Kung nagtatrabaho ka, talagang ibibigay mo yung best mo. Hindi mo pababayaan. Bakit ko ginawa yun? Bakit ako ng ibang bansa? Kasi mahal ko sila Jelly, mahal ko si Faith. Si Faith pa lang noon, wala pa yung bunso. Kahit na mahirap, kinakaya dahil sa pagmamahal sa pamilya. Hindi ko tinitignan yung mga picture nila. Wala pa kasi mga cellphone na high-tech na ganito nun eh. Yung mga picture na dala ko, ilang buwan ko yan na hindi tinitignan. Ayaw ko silang mamiss eh. Anong ginagawa ko doon? Puro trabaho yan. Trabaho. Yung pinapagod ko yung sarili ko at pagdating ko doon sa accommodation namin, matutulog ka na lang. Ganun ang ginagawa ko noon ilang buwan hanggang nasana yung sarili ko na hindi ko sila nakikita. Kahit na yung picture nila, hindi ko sila nakikita. Kasi kilala ko yung sarili ko eh. Baka kapag araw-araw kong tinitignan yun, hindi ako tatagal doon. At meron pa nga yung time na pinapauwi ako ng mga magulang ko, na umuwi na ako. Pero hindi, ang sabi ko, nandito na ako. Hindi ako aalis dito nang walang nangyayari.
May mga istorya po kasi na nakapangyari nung ako'y nag-abroad po noon, na yung sinabi sa akin ay hindi nangyari. So kaya medyo nahirapan, pero mabuti pa rin po ang Diyos. Yung Diyos ko dito, Diyos ko rin doon. Hindi po niya ako pinabayaan doon. Meron pong mga right people, meron pong mga divine connection na nakilala ko nung ako'y nasa ibang bansa. So ginagawa ng mga kapatid nating ito, ang paglayo sa kanilang pamilya, para lamang po sa pagmamahal sa kanila. Hindi para maglibang. Hindi para, yung kumita ng pera, pangalawa lang po yon. Pero yung unang reason ng ating mga OFW, pumunta sila sa ibang bansa para sa pamilya. Ano po yung sinasabi sa Bible na heart of the Bible? Alam po ba ninyo yung heart of the Bible? Sa mga kabataan, narinig nyo na po yung heart of the Bible? Hindi pa. So yung tinatawag na heart of the Bible, ito po yon. John 3:16. Ito po yung tinatawag na heart of the Bible. For God so loved the world that He gave His own one and only Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have an everlasting life. Pag-ibig po ang dahilan, kaya tayo ay pinatawad ng ating Panginoon. Pag-ibig po ang dahilan, kaya pinadala na sa mundo ang ating Panginoong Yesus. Pag-ibig ang dahilan, kaya hindi siya sumuko kahit na hirap na siya para sa iyo. So lahat ginawa ng ating Panginoon dahil sa pag-ibig. Nag-serve siya sa atin dahil sa pag-ibig. So ito yung mga bagay na nais niya na gawin tayo o gawin natin. Beloved, let us love one another. For love is from God, and whoever loves God, been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Sa Tagalog, ganito pong sinasabi, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Mahal mo ang katabi mo, mahal mo ang church, gumawa ka na merong pag-ibig. Palagi love ang magbubuklod sa atin. Kaya nga tayo narito lahat dahil sa pag-ibig eh. Hindi ka pumunta dito dahil para makita lang kita o makita mo lang yung katabi mo. Hindi. Nagpunta ka dahil sa pag-ibig. Dahil alam mo merong ihinanda si Lord para sa iyo. At dahil alam mo, kaya ka nagpunta sa gawain ito, dahil alam mo, kailangan ka ng mga katabi mo. Kailangan ka ng kasama mo. Lahat yan dahil sa pag-ibig. Hindi yung para lang magpakita ka. And above all this, put love which binds everything together in perfect harmony. Yan yung magbubuklod sa bawat isa sa atin. Kaya yung pong mga ministry na hawak natin dito sa church, tayong lahat, pinagkakaisa tayo ng Panginoon para maayos, mabuo kung ano yung dapat nating buuin. At matapos kung ano yung dapat nating tapusin. Itong nagagawa ng pag-ibig. Kapag ipinapakita natin ang pagmamahal, ginagawa natin ito, at ito ay nagsisilbing work of the Lord o work for the Lord na hindi sayang at walang sayang. So una ang love. Ano po yung pangalawa? Giving. Ang pagbibigay, ito po ay servanthood din. Meron po tayong kasabihan, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ano po yung mga bagay na pwede nating ibigay? Ang sabi po dito, we cannot give without loving.
But we cannot love without giving. Kapag nagmamahal ka, imposibleng hindi ka talaga magbibigay. Napaka-imposible. Kahit na kaibigan lang yan, basta mahal mo siya, magbibigay at magbibigay ka pa rin sa kanya. Ano po ba yung mga bagay na binibigay natin? Una, yung oras. Hindi po biro ang pagbibigay ng oras sa bawat tao. Hindi po biro yan. Yung pag-attend po natin every Sunday, akala nyo po ba biro yan? Hindi po biro yan. Kasi imbis na matutulog ka na, pagod ka na mula Lunes hanggang Sabado, imbis na itutulog mo ng Linggo, hindi mo ginagawa. Bakit? Kasi mahal mo yung mga kapatiran eh. Kasi mahal mo ang church. So nagsasakripisyo ka dun sa oras mo para lang sa kanila o para lang sa bawat isa. So ang oras na ginagawa mo, ang pagsiserve mo, hindi po nawawalang kabuluhan yan. Pangalawa, pagdating din po doon sa talent. Iba-iba tayo ng talento, iba-iba tayo ng binigay ng Panginoon, pero kung pinagagamit mo sa Lord yan, asahan mo, lalago at lalago yan. Pangatlo, ano po? Treasure. Treasure po ba? Tama. Time, talent, and treasure. Yung pong mga sakripisyo na ipinagkakalob natin sa Panginoon, in times of money, hindi rin po nawawalang kabuluhan yan. Wala tayong aircon, wala tayong mga mic, wala tayong electric fan, lahat ito wala kung hindi sa pagbibigay ninyo. Sinasabi natin, the Lord will provide. Alam natin yan. Memorize natin yan. The Lord will provide. Pero talagang gagamit at gagamit ang tao para siya yung magbigay sa atin. Alam natin kayang ibigay ni Lord yan. Pero gagamit at gagamit siya ng mga taong katulad ninyo para magkaroon tayo ng mga bagay na ito. Kaya yung mga binigay ninyo, yung mga offering mo nyo, yung mga tithes nyo, hindi po nawawalang kabuluhan yan. Nagagamit po yan sa wastong pamamaraan. At salamat po dun sa suporta po ninyo dito sa church dahil pagpapatunay lamang po na mahal po ninyo ang church. Servanthood po yan. Hindi sayang yung mga pera na nalilikom na binibigay ninyo at walang masasayang. Yan po yung sinisigurado ng leadership po sa inyo. So time, talent, and treasure. Ang sabi po ni Rick Warren, kung natatandaan po natin yung purpose-driven life, meron pong quote si Rick Warren na ganito ang sinasabi, "The best use of life is love. The best expression of love is time. The time to love is now." Yung oras ng pagmamahal hindi bukas, kundi ngayon. Lagi natin tatandaan yan. Kung mahal mo ang church, kung mahal mo ang bawat isa, patuloy kang gagawa para sa kanila. Hayaan po ninyong basahin ko po ito. Tuwing nagbibigay tayo ng oras, nagbibigay na tayo ng time for the Lord. Kasi gawain naman po niya ito eh. Pag-attend sa gawain, pag-attend sa mga leaders meeting, pagdalos sa mga connect groups, paglaan ng time para manalangin, paglaan ng oras para sa pakikinig ng Word of God. Sino po sa inyo yung nagbabasa pa ng Bible? Huwag po kayong mag-guilty. Hindi naman po tayo kinokondemn ni Lord. Pero maganda po bang gawain ang pagbabasa ng Bible? Maganda po bang gawain yung pakikinig ng salita ng Diyos? Gawin po natin. Kahit na spare time lang. Kasi imposibleng hindi mo talaga kailangan ng Word of God sa loob ng isang araw. Kailangan mo talaga yan. Kaya nga sabi dun sa Matthew, hindi lamang sa
Spanish bread na bubuhay ang tao, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang bibig. Araw-araw meron kang bitbit. Meron kang bitbit na palagi. Anong sinasabi mo pag umalis ka sa bahay mo? Lord, salamat po at iingatan po niyo ako. Nasa Bible ba yan? Nasa Bible yan. Kapag meron kang kinakain na masarap sa hapag na lamesa mo, ano sinasabi mo? Salamat Panginoon sa masarap na pagkain. Panalangin ba yan? Panalangin yan. Nasa Bible ba yan? Nasa Bible yun. Kasi pinoprovide nyo yung pangangailangan mo. Kaya bit-bit natin palagi yung salita ng Diyos kahit saan tayo magpunta. Kapag minura ka, meron kang nakaalitan at minura ka, bit-bit mo ba ang Bible? Bit-bit mo. Lord, tulungan mo akong magtimpi. Bit-bit mo si Lord. So ito yung mga bagay na hindi mawawala sa atin. At ito pa ang isa. Kapag inuna mo ang kaharian ng Diyos, lahat ng bagay na kailangan mo, idadagdag na lang yun. Tignan nyo kami. Mula nung nag-aral si Faith at nakatapos, provision lahat ni Lord yan. Hindi namin alam kung saan nanggagaling, pero may mga dumarating. Meron yung mga tao sa church, o maraming mga tao sa church, na simple lang kung mag-serve, simple lang na tumulong. Hindi nila ipinapamalita, hindi nila ipinagsasabi, pero tumutulong sila. Biyaya ni Lord yun, pagsaserve yun. Anong nangyari? Nakatapos siya. With flying colors pa. Hindi niya magagawa yon, hindi namin makakaya yon kung walang nagsilbi o nagserve sa amin. Merong ginamit si Lord ng mga tao. Dahil yun sa biyaya ni Lord. Sa panahon po kasi ngayon, ang inuuna talaga natin yung mga bagay na kailangan natin. Totoo, realidad, yan po yung realidad eh. Pero kung titignan po natin, walang masama kung gumagawa po tayo. Pero wag po natin kaliligtaan na ang source, yung pinagmumulan ng lahat, si Lord lang. Walang masama kahit double job ka, walang masama dyan. Pero tatandaan mo lang, lagi ang source ay ang ating Panginoon. Siya lang. Siya lang yung magbibigay sa iyo. Kaya seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Serving. Nakita po natin yan. Servanthood, ito po yung time na ginawa natin last August 17, nung tayo ay hindi man literal na tubig, hindi man literal na tuwalya yung gamit natin, pero nag-symbolize ito na hinugasan natin ang paa ng ating mga kapatiran. So hindi po mahirap yan. Isang sakripisyo din po yan. Kaya po yung ginawa po natin na gano'n, hindi lamang po tayo puro salita, kung hindi gagawin po talaga natin ito sa gawa. And in behalf of Pastora Nena, kung sakaling na-i-assign na po tayo o meron na po tayong kanya-kanyang hawak na departamento, pakiusap lamang po. Meron at meron kayong makikitang hadlang dyan. Pero wag niyong titignan. Ano ba ibig sabihin? Meron at meron kagad excuse dyan. Pero wag po kayo mananatili dun sa excuse. Pagsasalu-saluhan natin lahat yan. Aayusin natin lahat yan. Tutulungan naman tayo ni Lord kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin. Kaya kapag na-assign na po ang bawat isa, gawin po muna natin, wag po muna tayong magreklamo. Kasi pag unahin natin yung pagreklamo, wala po tayong matatapos, wala po tayong magagawa. Black na kagad. Kung sobra kang busy,
Magbigay ka ng time. Lahat tayo, meron tayong 24 hours. Servanthood, napaka-importante po nito sa atin. Witnessing for Christ. Servanthood din po ito. Sino ba yung gumagawa sa atin ito? Ngayon, iba na. Meron na tayong social media. So yung ginagawa ng team, ng multimedia natin, hindi rin basta-basta yan. Yung pag-i-spread ng gospel, hindi lang personal yan. Ngayon nga, mas malawak na yung naaabot niya. Nakakarating na kahit na saan. Pero kung meron pagkakataon na meron kang dapat na bahagina ng kabutihan ng ating Panginoon, share mo pa rin si Lord. Gawin mo pa rin yung dapat mong gawin. Prayer. Masama po pa ang prayer o mabuti? Minsan nakakaligtaan na rin natin ito. Dahil ba nakilala natin ang biyaya? Pagdating sa hapagkainan, hindi na tayo nag-pray-pray. O minsan nakaka-guilty pero walang condemnation. Dati-dati, nung mga bago-bago po tayo, nag-pray-pray tayo kahit saan. Nag-pray-pray tayo sa pagkain. Pero ngayon, may grace naman eh. Ba't natin di natin ibalik yung magandang gawain? So, hindi po natin dapat kinahiyaan prayer. So, prayer, servanthood din po yan. Meron po yung mga kapatiran na nananalangin sa bawat isa sa atin. Hindi natin alam kung sino sila, pero mararamdaman mo na merong nagpre-pray sa'yo. Meron yung mga time na parang gusto mong sumigaw, na wala namang dahilan, pero masaya ka. Meron yung nagpre-pray sa'yo noon. Merong mga dumadating kung minsan sa ating kaisipan, sinasabi ni Lord yung pangalan, pinakikita ni Lord yung imahe. Kapag duman sa kaisipan mo ito, gawa ni Lord yun. Kailangan mong gawin, ipag-pray mo siya. Yun po ay nagsisilbing servanthood na rin para sa Panginoon. Kaya lang ang nakakapangyari po kasi ngayon, ang sabi po dito, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Minsan naiiba yan eh. Nagiging watch and play, hindi na pray. Nanunod, naglalaro. Pero hindi. Kailangan pa rin nating maging matatag, kailangan pa rin nating maging maayos, kailangan pa rin maging matino ang ating kaisipan sa mga bagay na nais na ipagawa ng ating Panginoon sa atin. So lahat po ito patungkol sa servanthood. Si Lord hindi po siya nagpunta rito para pagsilbihan natin. Si Lord nagpunta rito para pagsilbihan tayo. Huwag po natin kinalilimutan yung bagay na yon. Napakabait po ng ating Panginoon at ginagawa talaga niya ang lahat para sa ikabubuti ng bawat isa. I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Mayroong mga nagsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakabubuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito'y nakakatulong. So yung pong mga bagay na gagawin natin sa church, maliit man yan o malaki, lahat yan, merong blessing ang ating Panginoon. Pwede po ba natin sabihin God is good talaga? God is good. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad din yung maging tanyag. Huwag kang gumawa para sa tao. Gumawa ka palagi para sa Diyos. Sa mga music team, huwag kang kumawit para sa tao o para sa amin. Umawit ka para sa Panginoon.
Gumawa ka ng kanta hindi para sa tao. Gumawa ka ng kanta para sa Panginoon. Naalala ko po sa music team noon, ayun ko, nabutan ito ni JR. Yung nagsabi si Pastor June na kung maghahanap kayo ng awit, dapat patungkol kay Jesus lang. Meron siyang sinabi sa music team na ganoon. Tapos ang naging reaction ng music team noon, parang ang hirap yata. Hahanapin mo yung puro Jesus lang. Parang ang hirap yata. Pero hindi pala. Ngayon, ginagawa na natin. Lahat ng mga awit na inaawit natin ngayon, para kay Jesus lang. Yung inawit natin kanina, hindi para sa atin yon, para kay Jesus yon. Napakasimple ng mga lyrics, pero kapag tumama yung lyrics na yun sa'yo, talagang mapapa-amen ka sa kabutihan ng ating Panginoon. Hindi nagpunta rito ang ating Panginoon para pagsilbihan, nagpunta siya rito sa lupa para magsilbi. Whatever you do all to the glory of God. Anuman ang iyong ginagawa, gawin mo sa ikalulahati ng ating Panginoon. Whatever you do, work at with all your heart. Hindi kalahati, as working for the Lord, not for man. If you love me, keep my commandments. Pwede pong palakpakan natin ng Panginoon sa buhay ni Brother Gary. Pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoon sa buhay ni Sister Rosie? Isang sakripisyo, yung ginagawa ni Brother Gary na pumunta rito ng maaga. Serving for the Lord. Pwede naman siyang hindi dumating ng maaga eh. Pero dahil mahal niya ang Panginoon, pumupunta siya ng maaga para sa Panginoon. Yung simpleng ngiti ni Sister Rosie, nakita niyo na bang nakasibangot to? Parang wala pa po yata akong matanda na nakasibangot, Sister Rosie. Alam po niyo, yung simpleng mga ngiti lang na ganon, nakakaano na po yun, nakakataba ng puso na po yun. Sayang, wala si Brother Rick eh. Sa bagay, nandito naman si Sister Alice. Kasi pag pumupunta kay Sister Alice, hindi mo man sabihin, gagawin niya pa rin. Ang daming tinapay, hindi po namin naubos. Serving for the Lord. Ginagawa mo para sa Panginoon. Yung po yung dapat nating gawin. So maya-maya, pagkatapos po ng gawain po natin, dediretso na po tayo dun sa talagang gagawin ng bawat isa. May aayusin po tayo, may magtatanong po kami kung ano bang departamento talaga. Kasi meron pong mga nakasulat doon na dala-dalawa sa hospitality, support, at saka doon sa usher. So ngayon, lagi po natin tatandaan, yung gagawin po natin, hindi natin ito gagawin para sa sarili natin. Gagawin natin lahat para kay Lord. Amen? God is good. And all the time, God is good. Mahal ko ang ginagawa ko dahil mahal ko ang Panginoon. Pakiulit po. Mahal ko ang ginagawa ko dahil mahal ko ang Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Awitin po natin ulit yung ating inawit nung huli. Si Lord, kahit na sino yung ihalin tulad mo sa Kanya, wala pa rin siyang katulad.
Maraming matatalino ngayon, pero mas matalino pa rin si Lord. Maraming mga sikat ngayon, pero mas sikat pa rin si Lord. Pagdating sa pagbabagong buhay, siya lang talaga yung aasahan natin na makakatulong sa atin. Hindi natin kaya. Aminin man natin o hindi natin talaga kaya kung wala ang Panginoon sa buhay natin. So kailangan talaga natin si Lord sa ating buhay at kailangan na kailangan natin yung guidance niya sa bawat isa sa atin. Thank you, Lord, dahil wala kang katulad. Salamat po dahil ikaw ay nag-iisa. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ay tapat. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago. At salamat, Panginoon, dahil ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin ay walang katulad. Wala kang katulad, oh Lord. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad. Sing it out, wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad,
Wala kang katulad. Oh Diyos, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala Thank kang, you, Lord. Hallelujah. oh, wala kang Thank you, Jesus. Hallelujah. So habang ang lahat po ay nakayuko at nakapikit, sino po sa inyo yung may struggle po sa kinakaharap po ngayon? Pwede pong magtaas ng kamay. Habang ang lahat ay nakayuko at nakapikit, sino po yung may mga struggle ngayon na kinakaharap? Hallelujah. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Ito po yung nais na sabihin sa inyo ni Lord ngayong umaga. Huwag kang susuko, kaya mo yan. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Napakaganda ng plano ko sa'yo. Magtiwala ka lang. Kung merong kahirapan sa mga desisyon mo sa mga susunod na araw, ipagkatiwala mo sa akin ang lahat. Tutulungan kita, i-guide kita, sasamahan kita. Dakilang Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, maraming pong salamat sa mga kamay na nagtaas. Alam po namin, Lord God, Ikaw lamang po ang siyang makakatulong sa kanila. Katulad nga po ng aming inawit, Panginoon, na wala kang katulad, manatili nga po sa puso't kaisipan ng mga kapatid na ito, Panginoon, na kayang-kaya mong gawin ang lahat ng bagay na hindi namin magagawa. Marami pong salamat sa iyo dahil ikaw ang magbibigay sa kanila ng kaalaman, ng karunungan at sariwang revelasyon kung ano ba yung mga bagay na kanilang dapat na ihakbang sa mga susunod na araw mula ngayon, Panginoon. Sa inyo nga po namin sila pinagkakatiwala. At muli, marami pong salamat dahil lagi po nilang tatandaan, lagi po nilang isa sa puso, lagi po nilang isa sa isip na hindi ka pa po tapos sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat dahil patuloy nga po niyo silang pagpapalain. Marami pong salamat dahil patuloy nga po niyong gagabayan ang bawat isa. Papuri ay para sa iyo, pasasalamat ay para sa iyo. Sa walang katulad na aming Panginoon, sa iyo ang lahat ito, sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. Hallelujah. So tayo po'y makakaupo. Grace morning po, amen. Ako'y nagbi-minister pero parang ako'y na-ministeran eh. Amen. So, sino po yung nabe-bless sa bawat isa sa atin? Amen. Actually, yung kanta na yon ay nagawa yata yon pandemic. Pandemic po siya nagawa yung kantang yun. Kasi marami tayong pinagdaanan noong pandemic, ano po. Pero, kahit nga, sabi nga, kahit ano yung napagdadaanan natin, mas mainam na lagi nating ideklara yung kabutihan ng Diyos more than dun sa ating situation. Amen po. And kalakip lang po doon sa senior po ni Pastor about doon sa ating gagawin po na pagsuserve. Amen. Ito po ay nakon ko lang. Meron lang pong dumating sa akin na pagtuturo. Ano po? Kung familiar po tayo sa law and
grace. Tama po ba? Amen. The law and grace. Nakita ko itong yung point ng ito ng law and sa pag-ibig ng ating Panginoon. Alam niyo po kung bakit kailangang ipanganak ang ating Panginoon? Alam po ba ninyo kung bakit kailangan siyang ipanganak? Sino po ditong mayroong idea? Amen? Ha? Fulfill the law. Okay? So, yun ang kadalasan nating alam. Fulfillment of the law. Pero way back dun sa Genesis kasi, mapapansin po natin na sabi yung ganyan, yung mga Israelites nung sila ay lumabas sa Egypt, ano po ba ang ginawa nila nung iniwan sila ni Moses? Anong ginawa nila? Nag-create po sila ng God out of gold. Tama po? So, gumawa sila ng Diyos nila out of gold. Then, sabi nga, si Jesus Christ ay naparito para to show what love really means. Di ko po alam kung nabasa nyo na yung sa tagbo ng Biblia, yung tinatawag na dinala ng mga Pariseo kay Jesus na nakot nila na nangangalunya. Amen? Mapapansin po ninyo yung pag-ibig ng Diyos doon sa part na yon. Ang sabi sa kanya, Jesus, kanya, Ito yung babaeng nagtataksil sa asawa niya. Kanyang ganyan. Hinarap nila sa harap niya. Anong gagawin natin ngayon dyan? Kung mababasahin niyo po yung verse na yon, wala pong binanggit si Jesus Christ ni kahit anong salita na binanggit niya. Ano pong ginawa niya? Siya po ay sumulat saan? Sa lupa. Amen? And sabi niyang ganyan, actually, kahit hindi na nga po dalhin ng mga Pariseo yung babaeng yun kay Jesus Christ. Why? Because hindi ka pwede maging priest kung ikaw ay may kasalanan. Tama po? If they considered na sila ay priest, pwede pa lang na kahit na sila na bumato or pumatay doon sa babae, batuin nila hanggang mamatay. Na kahit hindi nila dalhin kay Jesus Christ. Pero lagi na sinasabi, ito, natagpuan namin siya, nagtataksil, nangangalo niya. Wala silang bukang bibig, kundi lahat ng hindi maganda sa babae. But ang si Jesus Christ, mapapansin po natin, wala ni kahit isa na binanggit niya yung kasalanan ng babae. Hindi niya binanggit ni kahit katiting yung kasalanan ng babae. Amen? And sa atin, parang, bakit ganun? Amen? Ang hirap pong tanggapin minsan na ganun ang pagmamahal ng ating Panginoon. Hindi niya tayo tinitignan, wala siyang babanggitin na kahit ano sa atin. Sabi niya nga, nung siya ay nagsulat, sabi niya, wala. Nung nagsulat siya sa lupa. Tapos, sabi niya ganyan, isa lang naman ang sinabi niya. Sino ang sa inyo ang walang kasalanan? Siya ang unang bumato. And then, pagkatapos niya, sabi niya sa babae, nasaan na yung mga nagkakon sa'yo, nag-uusig sa'yo? Di ba sabi sa'yo, makasalanan ka? O nasaan sila? Wala. Anong sabi niya dun sa babae? Binanggit niya ba na ulit na makasalanan siya? Hindi. Sabi niya, anong gagawin? Go? Go and sin no more. Amen? So, bakit nga ba kailangan dati kasi ang alam lang natin, law and love. Law and grace. Alam niyo po kung bakit? Kung bakit si Jesus Christ, sabi niya dito, bakit daw kailangan ipanganak si Jesus Christ? Because He don't want people to make standard out of Him. Anong ibig sabihin nun?
mapapansin po ninyo yung Israelites, na gumawa sila ng Diyos, gumawa sila ng batas out of the standard na kung anong sa tingin nila ay tama at mali. Sabi niya, He don't want us to love by obligation or by law. Kasi kung under tayo ng law, kahit po yung pagmamahal natin, under ng law. Ibig sabihin, nagmamahal tayo kasi nasa batas. Nasa batas kasi nagmamahal tayo, kaya tayo nagmamahal. Di tayo nagmamahal out of talagang love. Nagmamahal tayo out of law. Kasi utos. Ayaw ng Diyos, kaya nga sabi niya, the fulfillment of law siya. Pero sabi niya, yung demonstration of love, dinemonstrate niya sa atin. Ano po? Kaya sabi niya ngayon, He shows us what and how to love people. Amen? Sa law, sabi niya, laws to do and what to do. Kailangan, sa batas kasi, gagawin mo, ito yung mga gagawin mo, ito yung mga hindi mo gagawin. So, kunyari, kung si Sister Alice nagmahal, sa tingin niyo siya, nagmahal kaya siya? Under the law? Hindi. Kasi bakit? Meron siyang sinusunod. So, kung wala yung sinusunod niya, hindi rin siya magmamahal. Ang gusto ng ating Panginoon, magmahal tayo nang walang kahit anong tali or walang kahit anong law. Nagmamahal tayo kasi bakit? Mahal natin ang bawat isa. Amen? Hindi lang tayo nagmamahal. Sabi nga sa verse, love your enemy. Sino po doon yung enemy natin? Yung mga kaaway natin, nakagalit natin? Hindi. Ang enemy po doon, yung sarili mo. Love your enemy. Mahal mo yung sarili mo na magpatawad ka na kahit ayaw mo. Magmahal ka kahit ayaw mo. Amen? Ano po yung relation doon sa gagawin po natin? Mag-serve ka out of love, not out of law. Hindi dahil inutos ni pastor, hindi dahil inutos ni pastora, hindi dahil kailangan ng church, hindi dahil pumirma ka, kaya tayo nagsaserve, kundi tayo nagsaserve because we love each other. Amen po? Amen? Amen. So, yun lang po naman ang ating pong gagawin. So, sabi mo nga sa katabi mo, mahal kita. Kahit pa, at kahit ano pa. Sino ka man, mahal kita. Amen. So, sige po, dadako po tayo sa offering. Sino po ang nakakuha? Opo, hindi po, kasi nakita ko biglang bumukas eh. Kala ko wala na. Okay. Okay, salamat po sa makahulugang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Tayo po ba'y na-bless sa mensahe ng Panginoon? So, ibig sabihin, wala tayong mga negatibong mabibigat na dalahin sa umagang ito. Amen. Kasi, ibinigay mo lahat yan kay Lord. Kaya sinaboy ni Lord yung mensahe niya. Pakiramdam mo, umaapaw ang kagalakan at katuwaan mo. Amen. Kaya feeling mo ngayong araw na ito, feeling mo ngayong umagang ito, blessed na blessed ka. Amen. So, tayo po'y darakong muli, siyempre, sa gawain ng Panginoon, sa masagana niyang gawain, ang pagbibigay at pagkakaloob sa Panginoon para sa kanyang gawain. Tayo po ba'y masaya na magkakaloob sa Panginoon? So, Kawikaan 11:24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Parang boksingero lang, no? So, dito sa Hope, walang mga tikom ang mga kamay. Walang tikom ang mga palad. Walang tikom na mga kamao. Nasa labas sila lahat. Wala rito sa loob. Dahil ang mga anak ng Panginoon dito sa Hope, bukas ang kamay sa pagbibigay. Bukas ang palad sa pagtulong. At bukas ang kamao sa pagkakawang gawa. Parang karatista lang, amen. Kaya, ang lahat ng anak ng Panginoon sa umagang ito,
magbibigay na bukas ang kamay na parang karatista. Amen. So, at masayang-masaya sa lahat ng aspeto ng pagbibigay. Kaya tayo po ay manalangin bago po tayo magbigay. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito po kami muli, Panginoon. Bukas na bukas ang aming kalooban at ang aming mga kamay, Panginoon, sa pagbibigay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga pangako, Panginoon, at laging tapat sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya na laging sapat at umaapaw pa, Panginoon. Salamat sa bawat pamilya, sa bawat sambahayan, Panginoon. Kami ay sadyang naniniwala. Kami, Panginoon, ay nagtitiwala, Panginoon, na patuloy mong padadaluyin pa at ibubuhos pa ang iyong masaganang biyaya at pagpapala na inilaan mo na sa amin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa maunti naming pondo na malilikom sa umagang ito. Binless mo na ito, Panginoon, upang ito'y patuloy na maggamit sa tama, Panginoon, at sa ikagaganda, ikalalawak pa, Panginoon, ng iyong gawain. Salamat po, Panginoon, ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Sige po tayo lahat. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti.